So, hi guys! Good day! Panibagong araw, panibagong chismis na naman ang ihahatid ko sa inyo. So, ayun, meron na naman tayong chismis. Tungkol sa isang kababayan na naman natin. Of course, chismis nga, di ba? Gusto kong pagkaperaan yung chismis, alam niyo na. At the same time, nakakakuha kayo ng mga ideas na hindi nyo na dapat gawin. So, eto, si kabayan is may asawa sa Pilipinas. And then si girl, of course, married na, diba? O, keep on flirting. At kanino siya nakikipag-flirt? Hindi sa ibang tao, kundi sa amo niya. Oh my God! So, ayun na nga, nakakatuwa kasi hindi siya galing sa akin. Galing siya sa ibang agency. And she called me, Ma'am, paano yun? Magbe-break contract siya, pero hindi ikakat ng amo niya. Daw ang papel niya. Sabi ko, bakit hindi ikakat? Try mong makipag-usap sa agency mo kasi hindi ako nakikialam sa mga aplikante ng ibang agency. As a respect, of course. Pero to si girl, ma'am, no problem, hindi na daw kailangan tawagan ng agency. Baka pwede mo akong hanapan ng stay out. Kasi ang amo ko gusto niya magtrabaho ako sa labas ng stay out para may time ako sa sarili ko. And nadulas siya para makapagkita rin kami ni sir. Oh my God! Sabi ko, ba't kayo magkikita ni sir mo? So, yun na nga, sabi niya, ma'am, kasi since dumating ako dito 3 months ago, after ng 1 week, lumabas kami ni sir and sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Oh my God, ang haba ng hair ni girl. Nagpaputol na ako pero parang mas mahaba yung hair niya. So, ayun na nga, sabi ko sa kanya, baka malaman ng amo mo, itigil mo na yan. As an advice. So, tinanong ko siya, are you married in the Philippines? Sabi niya, yes po, pero walang kwenta ang asawa ko. Ayun na nga, so walang kwenta ang asawa niya kasi nga, she's earning more than the income of a man, no? So, ayun na nga, sinabihan ko na lang siya na I don't give any jobs sa mga tao ng ibang agency. So, if I were you, ask ka na lang ng tulong sa agency mo na hanapan ka ng bago. And for your documents, make sure na hindi ikakat ng amo mo. So, ayun lang. Ayun na nga, ang advice ko lang sa'yo, sabi ko sa kanya, is, we know naman that we have a pride minsan. Kung nasusulsulan ka na walang kwenta ang asawa mo, i-ignore mo na yan or pasintabi mo yan. Ano ba? Hindi ko maintindihan. Oh my God. So, sinabihan ko nga siya na wag pansanin yung mga sinasabi ng tao. Remember this, if you do have a kids, especially mga young age pa, tapos yung nag-aalaga is yung asawa nyo, make sure na alam nyo na kayo ang provider kasi nga si mister nyo ang nag-aalaga. It's not being tamad. It's because na you choose to work abroad kasi you are the only person na ma-hire easier than him. Imagine mo, ang mga babae mas hinahire dito kaysa sa lalaki, di ba? Imagine mo, magi-income ka. As for today, the dollar was 61 point something. So, kikita ka ng 61,000. Kahit padalhan mo lang ng 40,000 ang family mo doon, that's enough. Actually, that's more than enough. So, wag sasama ang loob mo kung ikaw yung nagsusustento. So, kung sinabihan ka man ng mga friends mo or kaibigan mo about that, they're not your friends. Because the real friends will tell you that it is your obligation kasi nga, your husbands allow you. Otherwise, you will stay there taking care of your kids and your husband will go to work or will go abroad or ano pa ba. Hindi ko na talaga ma-explain ang sarili ko. Basta yun na nga yung chismis, si ating na in love kay sir and si sir daw na in love din sa kanya. But I have no idea how long it will take. So, I hope that there will be a happy ending. Especially si sir is married din. So, if si Sir is single, then I would say na you are so lucky. But if si Sir is still married, please stop dreaming. Especially if there's no marriage involved or hindi ka naman niya kayang panindigan. Especially when he told you to find a job, stay out. He's unsure.
work. Okay? So, ayun lang ang advice ko sa inyo. Save money, work hard, send it to your family, and don't complain. Because all of us is my obligation. I mean, my obligation tayo sa lahat, no? Kasi tayo ngayong nag-abroad, tayo yung nagsakripisyo. Kaya nga, we are heroes of our country because we choose to leave our country to earn money for a living. Ayun. So again, ang inyong agent na mataray na maraming chismis araw-araw, pero dahan-dahanin ko lang ang mga chismis. So, next time ulit, thank you!